Isang malaking yanig ang yumanig sa volleyball community matapos itumba ng Akari Chargers ang defending champions na Creamline Cool Smashers. Para sa isang kupunang sanay sa tuktok, ang pagkatalong ito ay hindi lamang basta mansya sa kanilang record, ito ay isang malaking babala. Sa kasalukuyang standings, nasa ikatlong pwesto ang Creamline na may 5-2 record. Pero huwag kayong pakakampante. Sa bagong 2026 PVL format, ang bawat set at bawat puntos ay may bigat dahil ang qualifying round ay abot kamay na. Ngayong araw, hihimayin natin ang naging laro laban sa Akari at ang matarik na daan na tatahakin ng Cool Smashers laban sa Farm Fresh at Signal. Ito ang inyong breakdown. Let's get straight to the point. Bakit natalo ang Creamline? Simple. Akari played with no fear, habang ang Creamline ay tila kinulang ng adjustment sa endgame. Nakita natin ang pagdomina ng net defense ng Chargers na nagpahirap sa wing attackers ng Cool Smashers. Kahit anong gawing palit ng rotation ni Coach Sherwin Meneses, hindi mahanap ang tamang timpla sa crucial stretches. Ang problema, ang timing sa errors. Sa mga nakalipas na laro, ang Creamline ay kilala sa pagiging composed o kalmado. Pero laban sa Akari, nakita natin ang mga unforced errors na bihirang mangyari sa kanila. Ibig sabihin nito, nababasa na ng liga ang kanilang sistema. Kung hindi sila magbabago ng strategy sa susunod na laro, ang pwesto nila sa top 4 ay pwedeng mabulabog. Pag-usapan natin ang format. Maraming fans ang nalilito kaya linawin natin. Ang top 4 pagkatapos ng eliminations ay papasok sa qualifying round. Dito, ang rank 1 ay lalaban sa rank 4 at ang rank 2 ay lalaban sa rank 3 sa isang knockout match o do-or-die game para sa outright semifinal slot. Dahil nasa rank 3 ang Creamline ngayon, kung matatapos ang eliminations ngayong araw, makakaharap nila ang Signal Super Spikers sa isang knockout match. Napakadelikado nito. Isang masamang araw lang, pwedeng malaglag ang Creamline sa play-in stage, kung saan kailangan nilang dumaan sa mas mahabang step ladder laban sa rank 5 hanggang 10. Hindi ito ang posisyon na gusto nilang kinalalagyan. Ang susunod na kalaban, Farm Fresh Foxies. Sa papel, liyamado ang Creamline. Pero ingat, ang Farm Fresh ay kilala sa kanilang bilis at floor defense. Kung papasok ang Creamline na mabigat ang paa at dala pa rin ang frustration mula sa pagkatalo sa Akari, pwedeng maka-score ng upset ang Foxies. Para sa Creamline, ang susi dito ay makuha ulit ang kanilang confidence. Kailangan nating makita ang pagbabalik ng laro ni Tats Carlos at Gemma Galanza na may suporta mula sa gitna. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa panalo, ito tungkol sa momentum recovery. Kailangan nilang tapusin ito sa 3 sets para makuha ang maximum points at manatiling ligtas sa top 3. At pagkatapos ng Farm Fresh, heto na ang main event, ang Signal Super Spikers. Ito ang laro na posibleng mag-determine kung sino ang kukuha ng twice-to-beat advantage o mas mataas na seeding sa qualifying round. Ang Signal ngayon ay nasa peak form. Sa pangunguna ni Vanny Gandler at Erica Santos, napakasolid ng kanilang opensa. Ito ang magiging ultimate test para sa Creamline defense. Kung matatalo sila rito, may posibilidad na mahulog sila sa rank 4 na maglalagay sa kanila sa tapat ng rank 1 na kasalukuyang hinahawakan ng PLDT. Ang Creamline ay nasa critical adjustment phase. Hindi sila pwedeng umasa lang sa kanilang pangalan. Ang liga ay lumalakas at ang bawat team ay gutom na talunin ang reyna ng PVL. Sa madaling salita, ang pagkatalo sa Akari ay isang wake-up call. May hope pa ba ang Creamline? Siguradong nandyan ang championship DNA bila. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang Cool Smashers ay mukhang vulnerable. Farm Fresh at Signal, dalawang laro na magsasabi kung mananatili silang reyna o kung ito na ba ang simula ng bagong era sa PVL. Kayo, anong sa tingin nyo? Kaya pa bang bumawi ang Creamline o tuluyan na silang lalamunin ng bagong format? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa susunod nating malalim na pagsusuri dito sa ating channel. Hanggang sa muli! Ang mga Ilongga, namit. Namit! CEO! CEO! Ha! Wala! Ha! Wala! Wow! Wow! Ang pinakasikat sa tanan.
Ay, kita. Walang carefully na. Bunny girl, order. Sa Melby! Ala siya! Nabay! Kinilig! Oh my God! I know! Surprising my teammates for Valentine's. QR code! Ano to? Senji ka. Pwede yan! Yes! Akala ko naman! Ako naman! Magandang idea yan! Besi, happy Valentine's. Kanino ito? Ito! Mister! Happy Valentine's. Ay, thank you! Ay, puta! Nakakainis ka, Ate Jazz! Ayoko niyan. Parang may bayaran dyan. Dun. Kape. Barbs. Happy Valentine's. Sanji ka. Sobrang kapal ng test mo. Na para bang... Bangsi! Ay, may something! Dumbbell. Happy Valentine's! Send na po! Solid black kasi siya. Happy Valentine's Day. Thank you, Jack! Kala ko may... Happy Valentine's! Send QR. Ay, akala ko talaga... Happy Valentine's! Thank you! Happy Valentine's, Ron! Ay! Ba't hindi mo pangalan? Testing lang, testing lang. Ay, mahinang nila lang siya kay pare. Miss mo, di ba, Itan? Di, bawal ibibigil. Kulitan nga lang. Okay lang yan. Bonggay, you know. Hi guys! Bakit hindi nyo pa fina-follow si Buding? Sinasabi ko sa inyo. O, nagtatampo na yan. Hindi, walang tampo. Walang tampo. Yan, nagsasalita ka na eh. Ayan. Guys, follow nyo si Buding. Kapag finalo nyo siya, may premyo kayo sa akin. Baka naman, Titan. Baka yun sana. Baka tayo. Vitamins! Meron ako dito. Encanto. Encanto daw. Thank you. Mabait si Buding, malilibre ng kape to eh. Ay, kape? Makabait naman. Tapos i-flood nyo na lang yung comments niya kung anong gusto nyo yung premyo. Thank you, Pongs! Bye guys! I-follow nyo na si Buding ha. Sinasabi ko sa inyo ha. Tapos paulit-ulit nyo panoorin yung mga video niya. Kasi nakakatawa naman siya. Lumalaki ng ulo ko. Paano kung ano yan? Serving. Outside pa din. You're... serve. Ay, dari, bablock pa siya! Bablock pa siya! Bablock pa siya! Bablock pa siya! Ano?